Init na ang usapin sa politika matapos rumesbak ni Malu Tikia kay Pangulong Ferdinand Cuting Jr. Sa ganiyang bahayag binantata ni Tikia ang pamahalaan ng Pangulo at tinuligsa ang mga patakaran at polisiya nito na umano'y nagpahirap sa taong bayan. Ayon kay Tikia, hindi natutugunan ng administrasyon ang mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Ang pahayag ni Tikia ay mabilis na umani ng suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Marami ang mamamayan ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon at ang ilan naman ay umabot na sa puntong nananawagan na mapatalsik si Kuting mula sa palasyo. Ang mga kritiko ng administrasyon ay nagsasabing kulang sa aksyon ng Pangulo sa mga isyong tulad ng ekonomiya, katiwalian at kalusugan na mabilis na makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Patuloy ang lumalakas na panawagan para sa pagbabago ng pamahalaan, ngunit nananatiling tahimik ang palasyo sa mga batikos na ito. Sa kabila ng mga kontrobersyal na kinakaharap ng administrasyon, nagpapatuloy ang kanilang mga proyekto at programa. Ang tanong ngayon ng taong bayan, hanggang kailan nila titiisin ang kasalukuyang kalagayan? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Against the Duterte para ang mga tao ay hindi boboto sa mga Duterte at sa slate ng Duterte. Pero paano mo ipapanalo yung slate mo? Ang alam ko, marami ng issues na galit ang taong bayan. Alam mo, MJ, what we have right now is a sea of angry voters. Galit ang mga botante. Bakit galit? Kasi linoko mo kami. Diba? Ang dami ng panloloko na ginawa. So, yun nasa mind ng taong bayan pag bumoto. Sa tingin ko, yung keyword nga dyan, budol, will be a campaign battle cry. Dadalhin sila sa Pilipinas, ba't hindi nalang dalhin diretso sa Amerika? At doon sa holding facility nila, pwedeng doon. Diba? At kung magkaroon ng problema at hindi makapasok sa kanila, problema nila yon. Tama. Kasi ako, ang worry ko dyan, may maiwan na 10 na may pamilya, anong gagawin ng Pilipinas? Tayo pa ngayon ang lalabas na masama dahil ayaw natin silang bigyan ng spasyo sa atin. Ako ang pakiwari ko dahil ito ay trained at nagamit ng Amerika sa laban sa Afghanistan. Ang reading ko dyan, they might be the core to man the EDCA sites. Mangyari. Mukhang yan yung naging kaso ngayon ni Vice President Sara Duterte sa issue po ng impeachment case. Oo, MJ, alam mo, maganda yung expose mo. At nagtetest mo rin sino ba ang tunay na kaibigan mo, sino ba ang nagpapakatotoo sa'yo. Yung impeachment, matagal na nilang pinaplano noong pang November of last year. Ang balita ko, yan ay kinakalap ang signatures. So, maganda at nakita nating handa si Vice Presidente at maganda rin na makita natin ano ba yung mga charges? Kasi dun sa Quad Committee, mukhang napaso sila kay Guban. Pero ma'am, paano yun? Kung kayo po ang tatanungin, paano lulusutan ni Vice President Sara Duterte na dating lahat ng mga politiko pre-election nagmamano sa kanya, lalo na itong kanyang running mate. Naalala mo yun, nagmano. Pati yung mga kapatid, nagmano. Paano niya kaya malulusutan itong mga... Paano niya masusurvive, ma'am? Anong mga strategy po na maaari nating i-apply? Well, ang balita ko, talagang kukunin nila yung malaking numero ng pipirma para mai-elevate ka agad sa Senado. At sa Senado, ang bilangan nga, meron bang 8 na para mapadali yung impeachment. Kasi yung time frame nila,
Medyo magulo yung time frame. Hindi ko maintindihan kasi sa October filing na ng Certificate of Candidacy. So technically, wala silang, may recess sila sometime September, tapos magfa-file, tapos balita ko babalik. So tatapusin yung budget, babalik sila mga November para matapos rin yung final copy. So kaya yung time frame mula sa kanila, kaya ang balita ko pipilitin yung mala senaryo ng nangyari na kung naalala nyo si Congressman Joker Arroyo pagkadasal, 'di ba ang speaker noon si Speaker Manny Villar, pagkadasal immediately na refer sa Senado kasi meron ng mahigit sa majority na pumirma. So kung yun ang gagawin nila, fast break sa Senado, magbibilangan ngayon sa Senado ilan ang meron bang 8 na miyembro ng Senado na papabor sa impeachment. So ang mangyayari niyan, yung timing napakahirap kasi papasok na tayo sa election season. So mas gugustuhin mong gawin yan at nakapokus ang mga tao dun sa impeachment o gagamitin mo yung impeachment as a campaign against the Duterte para ang mga tao ay hindi boboto sa mga Duterte at sa slate ng Duterte. Pero paano mo ipapanalo yung slate mo? Ang alam ko sa dadating na Biyernes magkakaroon ng pagpupulong ang ULAP, Union of Local Union of Local Officials, at doon sasabihin ng Pangulo mismo kung sino yung nasa slate ng administrasyon. Tapos nagkakausap na rin dun sa hanay ng mga Duterte affiliated kung sino yung bubuo, kung makakabuo ba ng 12. So napakahirap yung impeachment. Pwera na lang kung gagamitin nila yon yung impeachment itself to be a narrative to be used for the campaign. Mahirap yon. Nakita natin sa lahat ng bansa na ginamit ang impeachment as part of the campaign narrative. Yung incumbent nahihirapan i-present ang kanilang kandidato. Kasi yung opposition, sasagot lang dyan So kung nakikita ninyo, libreng media lahat ang nangyayari sa mga Duterte. Walang placement, walang payola, pero on issues nako-cover sila. So hindi ko makita yung paraan kung paano siya mai-impeach unless subukan lang nila at gawin talaga pagkapanalo pagkatapos ng midterm. Kasi gusto talaga nilang baguhin ang konstitusyon. Kung hindi nila magagawa yung tsa-tsa, aalsin ang vice presidente. Hindi naman automatic sa succession kasi hindi naman automatic na ang papalit sa kanya is si speaker. Dahil maghahanap ang Pangulo mismo kung sinong papalit. Usually yan sa Senado, nakita naman natin si President Arroyo sa Senado kumuha. Wala naman nagsasabi na hindi ka pwedeng kumuha sa speaker. So pwedeng ang presidente mag-jump over sa Senate President at kunin si speaker. In that case, pag nangyari ang senaryong yan, ang incumbent Vice President ay magiging si Speaker by 2028. So doon siguro lalakas si Speaker. Maraming ifs and buts. So at marami ring senaryo. So lahat yan speculative until makita natin na ma-file yung complaint against the Vice President. Kasi marami ring modelo doon. Pwedeng citizens ang magfa-file, endorse ng congressman or actually congressman. So lahat yan pinag-aaralan nila
At habang pinag-aaralan ni Ryan, naghahanda rin ang administrasyon sa eleksyon. Napakahalaga nitong eleksyon na ito kasi usually ang midterm natin is a referendum to the incumbent. So, ang tanong nga, makaka-12-0 ba sila? Makaka-6-6? O mananalo ang oposisyon? Nakita natin na ang Liberal Party / Akbayan ay nagpahayag na ng kanilang 3 kandidato. So, lahat nag-shift na towards filing. Pagdating mo sa local, lahat nag-uusapan na sino ba ang tatakbo sa atin. So, napakahirap nitong mga balita tungkol sa impeachment. Pero ma'am, dinanggi po ng isang House leader quoting the Speaker na meron nga mga banta ng impeachment laban kay VP. Si Senate President Chis Escudero naman, pinagsabihan yung kanyang mga kasama na iwasan na natin yung pag-uusap o yung mga talakayan na may kaugnayan sa isyu nga ng impeachment case. Pag ginawa nila ito, with their prior pronouncement na dinine nila na wala namang ganyan, ano magiging labas sila sa taong bayan, ma'am? Mas magiging magagalit ba ang taong bayan? MJ, again, isa na namang kasinungalingan yan. Definitely magagalit ang taong bayan kasi ang lumalabas ngayon, may mga leader tayong walang isang salita. So, kung gagawin nila yan, talagang political talaga yung agenda at saka talagang inaalis nila yung lahat ng mga balakid para sa kanila sa 2028. Kung natatandaan nyo, may nag-file rin ng kaso kay Mayor Soto, Vico Soto. Si Mayor Soto, I think, will not be of age by 2028. Pero meron ng ganung pag-aaral. Sino ba yung malakas sa 2028? Alsinan natin. Nagugulat ako na ang mga Tulfo hindi nila pwedeng tirahin dahil may Tulfo na nakaalyado nila, may Tulfo na nakaupo at hindi ko alam kung saan si Ben Tulfo tatakbo. So makikita natin na tinitingnan nila ang midterm, tinitingnan rin nila ang 2028 na napakaaga. Napakaaga yan. Mahirap mong isustain ang sarili mo sa 6 years para ka umangat by the time of 2028. Ang nakikita ko, si Speaker, parati siya nagpapasalamat sa bawat puntos na akyat niya. Pero yung percentage increase niya, it's not enough to reach that comfortable position come 2028. Pero ma'am, actually, ito talaga yung tanong ng taong bayan Kung mangyayari ba yung impeachment, meron kasing mga nag-uudyok at mga nagsasabi na ito raw magkakaroon ng spark para doon sa sinasabi na pagkatipon-tipon ng taong bayan ng pagpapahayag ng pagtutol sa Marcos Jr. government. Baga, may mga nagko-comment din na baga magiging mitsa ng pag-aaklas. Anong masasabi mo doon, ma'am? Well, alam mo, marami ng rason para mag-aklas ang taong bayan. Hindi lang siguro kung mangyari yan na yung pinakamatindi na rason, pero sa tingin ko, politika yan. Mas matindi ang rason ang nangyari sa budget ng 2024 na ilang proyekto ang nawalaan ng counterpart fund, yung unprogrammed fund, napilit nilang pondohan through PhilHealth, yung nawawala ang flood control, yung issue ng paggamit ng cocaine, yung call ng taong bayan na magpa-hair follicle test. Pag pinagsama-sama mo ito, maraming mitsa na pwedeng maging pulbura para sa siguro pag-aaklas ng taong bayan dahil nakikita natin sobra-sobra na yung korupsyon at sobra-sobra na ang pinag-uusapan parati paano ako kikita, anong porsyento dyan ang sa akin.
when you talk of the budget na ang corruption 40% and ghost deliveries, yun, mitya na yun eh. Naandyan pa yung pagtahimik ng mainstream media, ang ginagawa sa inyo, sa KOJC, sa SMNI. So, sa tingin ko, yung tamang panahon dadating, at yun ay critical kasi paano mo isa sa katuparan yung ganyang usapan na ang filing of candidacy ay October 1 to 8. So yung window of action is actually September. We're on the last week of August. Why do I say that? Because by October 1, everyone will be focusing on the campaign, on preparation for election. So your only window there is September, unless those issues that I mentioned become now the issues that will affect the campaign of the administration. Kaya sinaparati kong sinasabi, ang midterm is a referendum of the incumbent. Doon sa mga sinabi ko, marami ng issues na galit ang taong bayan. Alam mo, MJ, what we have right now is a sea of angry voters. Galit ang mga botante. Bakit galit? Kasi linoko mo kami. 'Di ba? Ang dami ng panloloko na ginawa. So, yun nasa mind ng taong bayan pag bumoto. Sa tingin ko, yung keyword nga dyan, budol, will be a campaign battle cry. So, we are entering a very tight time frame for any of the two things. One is to, a change of government, and second is the preparation for campaign. Bago lang si partner Admar, isa pa sa mga kinagagalit ngayon ng taong bayan. Naalala mo ikaw yung isa sa mga nagsiwalat nito, ma'am, nung last year, yung sa issue ng Afghan refugees. Ngayon, inamin nila. Meron talaga. At pinala yung kasunduan. Anong masasabi mo doon, ma'am? Ayan, pambubudol rin yan. Di ba? Hindi ko maintindihan, visa processing sa atin idadaan, ba't hindi sila mag-visa processing sa US? Di ba? Hindi kasi sila mag-visa processing dun sa iba nilang bansa sa Middle East. Bakit sa Pilipinas dadalhin? Kaya ako na-alarm dyan nung nalaman ko yan at again, I am sticking to my source. May bumabang eroplano, dambuhalang eroplano, supposedly may bababang gamit, nandun lang sa tarmac kasi wala daw permission to land. Tapos nag-depart, pumunta sa isa nating probinsya. So, ang tanong ko, meron tayong risk assessment kasi may parte dyan, kung may sleeper cell dyan, bumaba sa atin. Hindi ba nakakatakot? Hindi ko maintindihan sa gobyernong ito, bakit lahat na lamang ng hiningi ng Estados Unidos, pumapayag sila. Yun nga ang pangako na $500 million na pinapalakpakan ni Senate President at kung sino-sino mga leader. Kung titingnan nyo yan ay subject to the approval by the Congressional Committee of the United States Congress. Hindi yan diretso na kinumit, ibibigay. Hindi. May mga listahan yan ng conditionalities. Ano ba ang ibibigay? Yun na naman ba mga second-hand na gamit? Hindi natin makukuha yung cash. So hindi ko maintindihan bakit nagpapaloko si Pangulong Marcos dito sa Estados Unidos. Pero mong i-allow mo yan, hindi ko maintindihan kung visa processing. Later on, pag hindi sasabihin, magkaroon ng problema ng visa processing, housing muna, titigil muna dito. Wala akong problema dun sa nangyari ng Vietnam War na may mga Vietnamese tayong sinalo dito sa Pilipinas at yan ay mga karamihan ay nasa Palawan dahil hindi naman sila magugulong grupo. Itong Afghan, ito yung mga tumulong sa mga Amerikano .
kung hanggang ngayon hindi pa nila na-process ang visa ng mga tumulong sa kanila, may problema sila. At yun ay hindi problema ng Pilipinas. Prof, magandang gabi. Okay? Itong ano bang meron dito sa Pilipinas na talagang ito ba'y nagpapatunay na BFF tayo? Na pati tayo papayag tayo. Kasi di ba pagpasok pa lang nila dito sa Pilipinas, needed ng visa. Di ba? Sa atin, di ba? Magbibigay tayo ng visa. Parang ang lumalabas, tayo okay lang na magbigay agad ng visa, pero ang US, sasalain muna nila. Parang hindi yata pantay. Doon, sila sasalain nila, kaya dito muna habang nagpo-proseso. Pero tayo, mag-uubliga tayo na magbigay ng visa para makastay sila dito. Parang hindi yata tugma doon sa pantay. Kumbaga, si US, sasalain niya yung mga Afghan na nandito sa Pilipinas, tayo hindi natin sasalain kasi nga, papayagan muna natin dito bago sila makapunta ng Estados Unidos. Alam mo, problematic yan. What if hindi maaprubahan? Sasaluhin natin. Diba? Ang tanong ko, ba't hindi nila dalhin sa Japan? Diba? Ang Japan, BFF rin nila. Ang daming BFF dito. Ba't Pilipinas ang pinili? At bakit bakit ang ating leader umuo ka agad? Diba? Ang tagal na niyang dinideny. Tapos ngayon, lumabas, totoo. So, kung hindi nag-aalangan ang ating Pangulo, siguro dapat ang DFA kasi at that time, pinag-aawayan nila ng DFA at DND. What made them agree? Diba? Tayo ba'y babayaran? Tayo ba'y may tulong na naman? Diba? Yun ang hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa kanilang isipan. Pero refugee ba may ituturing itong Afghan considering sila nagtatrabaho sa Estados Unidos? Hindi. Kasi yan dapat yan yung bago magsara yung Afghanistan at mabalik sa mga Afghans yung kalaban, kinuha yan ng kinuha yan ng mga Amerikano kasi karamihan niya nagtrabaho sa kanila. So, hindi natin problema ang ginawang desisyon ng Amerika, lalo na third party tayo third country tayo. Hindi naman tayo, okay na tumulong, pero alamin na muna natin, sino ba yan tinatanggap natin, ano ang assurance na makakapasok yan sa Amerika, Tandaan nyo sa November, election sa Amerika. So kung kunyari nanalo yung hindi Democrat, paano yung mga Afghan na yan nasa atin? Mahirap naman nating itaboy. It's so intricate that hindi man lang inisip ng mga nagdesisyon, paano ang Pilipinas dyan? Yun ang problema ko dito sa administrasyon na ito. Never inisip ang Pilipinas, never inisip ang Pilipino. Pero nakikita mo rin ba, di ba sa mga border ng Amerika, kasi mahigpit din doon, di ba? Minsan may nakakatawid, pero meron silang parang campsite ba na doon pinapa-stay? Why not doon na lang ilagay kung habang nagpo-proseso? I-contain lang nila. Kung gusto nila talaga bantayan, doon na lang. Kasi kung nag-aasikaso sila sa kanilang mga visa, pag na-approve, didiretso na. Diba? Hindi na sila maaabala, hindi pa sila makakaabala dito sa Pilipinas. At kung deny naman, pauwiin nila doon sa kung saan man galing. Considering sila, transaction naman nila yan. Bakit idadaan dito sa parang call center tayo, idadaan pa dito sa Pilipinas na sa kanila naman yan, transaction naman nila yan. Pahirapan nga yung pagkuha ng visa ng mga Pilipino para dyan sa Estados Unidos, yat dito ilalagay, parang hindi yata nagtutugma nga. Pwede naman nilang idiretso agad doon na at least hindi na mahihirapan din yung kanilang mga nagtrabaho din sa kanila. At saka alam mo, Admar, tama ka nanggaling sila sa Afghan, dadalhin sila sa Pilipinas, ba't hindi nalang dalhin diretso sa Amerika? At doon sa holding facility nila, pwedeng doon, di ba? At
kung magkaroon ng problema at hindi makapasok sa kanila, problema nila yon. Tama. Kasi ako, ang worry ko dyan, may maiwan na 10 na may pamilya, anong gagawin ng Pilipinas? Tayo pa ngayon ang lalabas na masama dahil ayaw natin silang bigyan ng spasyo sa atin. Ang sunod na tanong dyan, paano ang pagkain nila? Paano, yung wherewithal ng isang tao para maging maayos ang kanilang buhay habang nandito sa atin. Ang sabi nila, sandali lang yan. I doubt very much na sandali lang yan. Kasi kung sandali lang yan, mas mabilis sa Amerika. Dalhin nyo diretso sa Amerika, ma-process, they're part of the American society. Dito sa atin, dadalhin mo dito ang layo ng Afghanistan sa Pilipinas, ipoprocess mo dito, i-contain mo dito, tapos isa-isa mo siyang palalabasin sa Amerika. What if the policy of the US changes? We're holding on all of these people? Kaya ba natin? Nabanggit dito sa statement ng US State Department sa pamamagitan ng Office of the Spokesperson. Sabi dito, the US government is supporting necessary services for those Afghans temporarily in the Philippines, including food, housing, security, medical, transportation to complete visa processing. So kung gagastos lang din naman sila doon sa mga nabanggit, bakit hindi na lang doon sa mismong lugar nila? Di ba dagdag gastos yan? Halimbawa, kung nakapasa sila, pagpalagay natin, ibabiyahin na naman nila papunta doon sa Amerika. Di ba parang doble-doble ang kanilang gagastosin dyan? Oo, tama ka dyan, Admar. At saka, ako ang pakiwari ko dahil ito ay trained at nagamit ng Amerika sa laban sa Afghanistan. Ang reading ko dyan, they might be the core to man the EDCA sites. Kasi, di ba, doon sa mga interviews nung panahon talaga na Taliban na ang humawak sa Afghan nung nakapanayam. Kasi di ba marami talaga mga Afghanistan na pinangakuan. So during that time, hindi ba prinoseso ang kanilang mga visa agad-agad during that time na tingin mo pwede naman sigurong pagsabayin? Kasi nagtrabaho ito sa kanila sa mahabang panahon at pinangakuan ito na in case na worst scenario na yun yung nababanggit ng mga nag-hire sa kanila na mga tapos masyadong mahabang proseso na ililipad pa sila dito sa Pilipinas tapos ililipad na naman sa Estados Unidos. Ang tingin ko nga rito, pati yung Estados Unidos ay nagdadalawang isip na papasukin itong mga Afghan. Pero pinayagan nating mapasok sila dito sa Pilipinas. So okay lang sa kanila, sa Estados Unidos na magduda, ang Pilipinas hindi pwede magduda dito sa mga Afghan. Yeah. Tama ka doon. Maraming implications yung decision na yan. At hindi ko alam kung naproseso talaga nila ng maayos o dahil request ng Estados Unidos, ang presidente natin kaagad umokay. Hindi na ba Kasi malaking debate yan nung nung nabalitaan yan. Hindi nga nila alam Tapos nagkaroon ng Senate hearing si Senator Marcos na doon lumabas na hindi nagkakasundo ang DFA at DND at pinag-uusapan pa lang. So ang tanong nga ni Senator Marcos noon, bakit bumaba yung eroplano? Oo nga, di ba? Kahit nga sila hindi alam. So, ibig sabihin ba kung eroplano ba ng Pilipinas, halimbawa, yung jet na gamit-gamit ni pwede lang lumapag doon, o yung mga eroplano natin ng mga military, pwede lang tayo lumapag doon sa Amerika at sabihin, uy, kayo, pumunta kayo sa Pilipinas, hindi nga nagkasundo kung ang mga doon, mga ahensya, pero pinayagan kayo, so pwede rin namin gawin yan sa Amerika? Baka, yan? Baka barilin yan or I doubt very much if they will allow that. Paputukin yan ng missiles, di ba? So, ito yung mga tanong na hindi nasasagot kasi napaka-vague Hindi rin na ipaliwanag ng husto ng ating pamahalaan. Ano ba yung kasunduan, no?
magkano ang dahilan? Ano ang dahilan kung bakit kailangang ilagay pa dito sa Pilipinas? And needed pa ba ng pagtatanong mula sa Kongreso ukol dito? Kasi pwede lang bang pwede lang bang dire-diretso na? Hindi. Dapat yan dumaan sa Senado. Pero sa sinasabi ng executive, that is purely an executive agreement. Ang natatawa ako dyan, mas marami pang data na lumalabas galing sa Estados Unidos kisa sa Pilipinas na in-explain yung desisyon. Doon sa binasa mo nung spokesman nila, doon mas marami, kung babasahin mo pa yung mga releases ng spokesman nila, mas marami kang makukuhang information from them than from the Philippines. So makikita mo talaga imbalance yung agreement. Hindi natin maintindihan kung ano talaga yan. Opo, tsaka sinabi rin dito, limited number. Ilan ba yung limited number na yan? Kasi di ba may lumalabas, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!